Lahat ng layunin natin at gampanin natin bilang simbahan, tandaan ninyo, mababaliwala. Kung hindi si Jesus ang kasama natin at kung hindi si Jesus ang magbibigay ng direksyon sa buhay natin bilang simbahan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya minamahal ko mga kapatid, si Jesus ay kasama natin sa bangka. Kapag nagdiriwang tayo ng banal na Eucharistia, hinahayaan natin siyang sumakay sa bangka. Kahit na may mga unos tayong pinagdadaanan, kahit na hindi madali ang buhay, tandaan ninyo, mas nagiging madali ang pag-usad natin kasi alam natin kasama natin siya. Alam natin kasama natin ang bawat isa sabagkat sa bangkang ito, sa iisang bangkang ito, magkakasama tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagdakay, sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tawag po sa simbahan natin dito sa lupang ibabaw ay simbahang naglalakbay o the militant church or the pilgrim church. At sa paglalakbay ay hindi lang tayo naglalakad. Sa paglalakbay, kung minsan may sinasakyan din tayo. At sa Ebanghelyo, ang sasakyang ito ay siyang simbolo din ng simbahang itinatag ni Kristo. At ano ang sasakyang ito? Ang bangka. Kaya tingnan ninyo, pag kayo'y nasa loob ng simbahan, para tayong nasa loob ng isang bangka, ng isang barpor o isang barko. Pansinin ninyo, tumingin kayo sa paligid. Kung kayo ay nakasakay na ng barko, yan ang pakiramdam pag nasa loob ng barko. Yung mga upuan, ganyan din, nakahilera ng lahat ay nakaharap sa paunahan, di ba? At saan tayo patungo? Patungo tayong langit, patungo tayo kay Jesus, patungo tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po yung bapor ni Noe o yung kanyang arko, iniutos ng Diyos na gawin niya para iligtas yung mga tao mula sa baha, ito'y tila pahiwatig o pagsasalarawan ng simbahang itatatag ng Panginoon. Ang simbahan ang siyang aakay din sa atin at maglululan sa atin patungo sa ating kaligtasan, patungo sa pampang ng buhay na walang hanggan. Kaya yung ebanghelyo natin ngayon ay hindi lamang isang totoong pangyayari sa buhay ng ating Panginoon at ng mga alagad, kundi isa itong pagsasalarawan ng ating paglalakbay dito sa lupang ibabaw patungo sa buhay na walang hanggan. Kuminsan tayo binabagyo, kuminsan tayo'y inaabot din ng mga hangin at unos, ng mga ulan, ng mga nagiging hadlang para tayo'y ganap na makausad bilang isang pamayanan. Pero ano ang paalala? Paano tayo makararating sa pararoonan kapag si Jesus ay sumakay na sa ating bangka? As a church, we can do many things, but without Christ, we cannot reach our destination. Bilang simbahan, napakadami natin pwedeng gawin. Kung lahat tayo maraming pera, baka kaya natin pakainin lahat ng tao sa mundong nagugutom. Kung sa simbahang ito, lahat lang ay masisipag, siguro
lahat ng mga solusyon sa mundo, baka pwede nating magawa ng paraan o magawa natin ng solusyon. Siguro, kung tayo lahat sa simbahan ay magtutulungan, wala nang taong mangangailangan. Pero kung tayo-tayo lang, kulang. Pakiulit nga po, kung tayo-tayo lang, kulang. Kailangan nating pasakayin si Jesus sa bangka. Dahil si Jesus ang siyang tutulong sa atin para makarating tayo sa kabila. Wala ang Panginoon, hindi tayo makararating doon. Kaya ang paalala sa atin, minamahal ko mga kapatid, una, bilang mga Kristiyano, hindi tayo nag-iisa. May iisang bangka tayong sinasakyan at yan ay simbahang Katolika at hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Amen ba yon? Sabihin nga sa katabi mo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Iisang bangka tayo. Kaya dapat tayo nag-aakayan patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi tayo nagtutulakan para mahulog sa bangka yung kapwa natin. Simula nung tayo binyagan, hindi tayo nag-iisa. Meron tayong mga magulang, ninong at ninang na kasama natin sa paglalakbay natin sa pananampalataya. Amen? At pangalawa, lahat ng layunin natin at gampanin natin bilang simbahan, tandaan ninyo, mababaliwala. Kung hindi si Jesus ang kasama natin at kung hindi si Jesus ang magbibigay ng direksyon sa buhay natin bilang simbahan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya minamahal ko mga kapatid, si Jesus ay kasama natin sa bangka. Kapag nagdiriwang tayo ng banal na Eucharistia, hinahayaan natin siyang sumakay sa bangka. Kahit na may mga unos tayong pinagdadaanan, kahit na hindi madali ang buhay, tandaan ninyo, mas nagiging madali ang pag-usad natin kasi alam natin kasama natin siya. Alam natin kasama natin ang bawat isa sabagkat sa bangkang ito, sa iisang bangkang ito, magkakasama tayo. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.